Hindi kailanman aalis sa negosasyon ang Estados Unidos para tapusin ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Magalang na hinihiling ng White House sa Europa na suportahan ang panlabas na pulisya ni Donald Trump at magpatuloy sa pag-usad. Bagsak na ang lumang kaayusan, panahon na para magtulungan tayong bumuo ng bago. Bukod pa rito, tinitiyak ng Estados Unidos sa Europa na mananatili sila sa mga alyansang Euro-Atlantic tulad ng NATO at handang lalo pa itong palakasin. Ang mga dating iskandalo ng Estados Unidos at Europa ay mga hindi pagkakaunawaan lang. Ang talumpati ni Marco Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos sa Munich Security Conference ay ikinatuwa ng mga Europeo. Dito ay malinaw niyang inilatag ang bagong programang panlabas ng administrasyon ni Donald Trump. Hinimok ni Marco Rubio ang mga Europeo na muling buhayin ang pagkakaibigan sa Amerika, ngunit binigyang diin niyang dapat itong nakabatay sa slogang gawing dakila muli ang kanluran. Hinimok ni Marco Rubio ang mga Europeo na magising at maunawaan na ang panahon pagkatapos ng digmaan noong ika-20 siglo, ang panahon ng kasaganaan, ay tapos na. Ang pandaigdigang kalakalan ay hindi garantiya ng kaayusan sa mundo na nakabatay sa mga patakaran. At ang dapat mangibabaw ay ang lubos na sinikal at pragmatikong pambansang interes. Wala nang magiging mundo na walang mga hangganan mula ngayon. Nanawagan si Marco Rubio na labanan ang ilegal na migrasyon at itigil ang mga inisyatiba sa klima dahil nagdudulot umano ito ng panganib sa kanluran. Sa kabuuan, ito ay isang nakapagpapalinaw na talumpati ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio, na tiyak na nakaapekto sa mga Europeo, ngunit ipinakita rin kung saan patungo ngayon ang Amerika. Sa episode na ito, iminumungkahi kong talakayin ang mga pangunahing punto ni Marco Rubio sa Munich Security Conference. Dahil ang talumpating ito mismo ang magiging programa at ito ang magtatakda ng panlabas na pulisya ng Amerika at Europa. Sa pinakamababa, para sa susunod na 3 taon at malamang mas matagal pa. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel at Telegram channel kong Pechi News. Mag-like at mag-iwan ng komento sa episode na ito. Ang link ay nasa video description, doon kami nagpo-post ng agarang balita kapag may bagong update. Magkaugnay tayo sa espiritual at magkaugnay din tayo sa kultura. Gusto naming maging matatag ang Europa. Naniniwala kami na dapat magpatuloy ang Europa. Dahil ang dalawang dakilang digmaan noong nakaraang siglo ay nagsisilbing patuloy na paalala ng kasaysayan sa atin na sa huli, ang ating kapalaran ay magkaugnay at mananatiling magkaugnay sa inyo. Kaya, nagdulot ng ingay si kalihim ng Estado ng Estados Unidos, Marco Rubio, sa Munich Security Conference at sa kanyang Sabadong talumpati ay malinaw na inilatag ang hinaharap ng panlabas na pulisiya ng Make America Great Again sa Alemanya. Nagbabala si Marco Rubio sa Munich Security Conference ukol sa panganib ng malawakang migrasyon habang binigyang diin ang pinag-isang pamana ng Europa at Estados Unidos. Ngunit sa totoo lang, hinihikayat ni Marco Rubio ang Europa na sundan ang mga pulisya ni Donald Trump at kumilos ng magkakasama gamit ang mismong mga patakarang iyon. Paulit-ulit na binanggit ni Marco Rubio na hindi umaalis at hindi rin balak umalis ng Estados Unidos ng Amerika at ayaw nilang gawin iyon. Sinabi ni Marco Rubio na huwag mag-alala, hindi aalis ang Amerika sa negosasyon para tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Hindi ito ang sitwasyon kung saan aatras si Trump kapag may mali. Sabi ni Marco Rubio, hindi raw mangyayari iyon. Sa kabuuan, ang mensahe ni Marco Rubio na gawing dakila muli ang kanluran ay halos kapareho ng talumpati ni Pangalawang Pangulo J.D. Vance sa parehong komperensya noong nakaraang taon. Pero kung ang mga sinabi noon ni J.D. Vance ay nagdulot ng iskandalo, ang tono naman ni Marco Rubio ay mas banayad at mas maingat sa pananalita. Kaya pumalakpak ang mga tao imbes na mabigla o masurpresa. Pero ang pinakaibig sabihin, pareho kina Rubio at Vance, ay iisa lang. Tapos na talaga ang lumang mundo. Ayon kay Marco Rubio, wala na ngayon sa doktrina ng Estados Unidos ang mapanganib na maling akala tungkol sa mundo, na kunwari raw ang pandaigdigang malayang kalakalan ay nagpapalaya sa mga tao, o na ang pandaigdigang kaayusan ay talagang minsan ay nakabatay sa mga patakaran. Ngayon, suriin natin ang buong talumpati ni Marco Rubio gamit ang mga sipi. Narito si Marco Rubio. Nagsimula siya sa pagsasabing noong dekada 1900
At 6 noong nagsisimula pa lang ang Munich Security Conference, nahati ang Europa at kumakalat ang komunismo sa buong mundo. At noon, nagpasya ang Europa at Estados Unidos na pagsamahin ang kanilang lakas at sa huli ay nagtagumpay sila. Susunod ay isang sipi mula kay Rubio. Nagwagi ang Europa at Amerika na ibalik ang kontinente at umunlad ang ating mga tao. At nang magsanib ang kanluran at silangang blok, muling naging buo ang sibilisasyon. Ang pader na nagdulot ng kamalasan ay nawasak, pati na ang imperyo ng kasamaan. Ang tinutukoy dito ay ang Berlin Wall. Ngunit ang labis na tuwa sa tagumpay ay nagdulot ng maling akala na narating na natin ang tinatawag na katapusan ng kasaysayan. Ang bawat bansa ay magiging liberal na demokrasya, papalitan ng kalakalan ang pagiging estado, at ang kaayusan ng mundo batay sa patakaran ay papalit sa pambansang interes. At mabubuhay tayo sa mundong walang hangganan, kung saan lahat ay mamamayan ng mundo. Isa itong hangal na ideya na hindi pinansin ang likas na ugali ng tao at ang mga aral ng 5,000 taon ng kasaysayan. At ito ay nagdulot sa atin ng malaking kapinsalaan. Heto pa, diretsahang sinabi ni Marco Rubio na ang ganitong pananaw sa mundo ang nagbunsod sa mga bansang kanluranin na tanggapin ang dogmatikong pananaw ng Malaya at walang hadlang na kalakalan. Kahit noon, hindi sinusunod ng China o Rusya ang mga patakaran at inuuna lang ang sarili nilang interes. Habang naniniwala ang Europa sa malayang kalakalan, pinaasa ito ng Rusya sa enerhiya at sinubsidyuhan ng China ang kanilang mga kumpanya para pabagsakin ang industriya ng kanluran. Kaya naisip ng mga taga-Europa, mas mura ang produktong Chino kaysa paunlarin ang sariling pabrika. Bakit pa? Malaya naman ang kalakalan at bukas ang mundo. Bakit pa kailangang ipaglaban iyon? Pero lumabas na patibong pala ito. Gaya ng sabi ni Marco Rubio, ganito ibinigay ng kanluran ang soberanya nila sa mga pandaigdigang organisasyon. Marami ang namuhunan sa kaginhawaan, pero hindi man lang nila inisip na wala ngang maayos na hukbong sandatahan ang bansa para protektahan ang mismong kaginhawaang iyon. Samantala, naglalaan ng pondo ang Rusya at China sa kanilang hukbong sandatahan at hindi nahihiyang gumamit ng lakas para ipilit ang pananaw nila. Sinabi pa ni Rubio na ang agenda sa klima ay patibong din. Dahil habang abala ang Europa sa isyung ito, ginagamit ng mga kalaban ang langis, karbon at gas para palakasin ang ekonomiya nila at laban sa kanluran. At sinabi rin ni Rubio na ang patakaran ng mundo na walang hangganan ay nagdulot din ng sakuna. Dahil binaha ang Europa ng mga migrante na sumira sa kultura ng pagkakaisa ng lipunan sa kanluran, sinira ang kultura at sa kabuuan ay winasak ang pamana. Narito ang mahalagang sipi mula kay Marco Rubio na hinihikayat ang Europa na magkaisa at sumama sa Estados Unidos, ngunit may ilang kondisyon. Ginawa natin ang mga pagkakamaling ito ng sabay, kaya dapat din nating harapin ang katotohanan ng magkasama para makausad. At kahit handa kaming gawin ang lahat ng ito mag-isa, kung kinakailangan, mas gusto at umaasa kaming gawin ito kasama kayo, ang aming mga kaibigan. Dito, sa Europa. Iisang kabuuan ang Europa at Estados Unidos. Tayong lahat ay pinag-uugnay ng malalim na ugnayan sa pagitan ng mga bansa, bunga ng daan-daang taon ng kasaysayan. Pananampalatayang Kristiyano, kultura, pamana, wika, at sakripisyo ng mga ninuno. Kaya kami, mga Amerikano, ay minsan tuwiran at medyo nagmamadali sa aming mga payo. Ang dahilan ay dahil mahalaga ito sa amin. Iniintindi namin ang kinabukasan ninyo at amin kahit minsan hindi tayo magkasundo. Ang mga hindi pagkakaunawaang ito ay mula sa malalim na pag-aalala para sa Europa na nag-uugnay sa atin espiritual at kultural. Gusto naming maging malakas ang Europa. Naniniwala kami na dapat mabuhay ito dahil ang dalawang digmaan noong nakaraang siglo ay paalala na ang ating kapalaran ay laging kaugnay ng inyo. Isang makapangyarihang sandali iyon na nagdulot ng malakas na palakpakan mula sa mga Europeo sa bulwagan. Pagkatapos noon, diretsahang nagsimulang itulak ni Marco Rubio ang mga ideya ng Make America Great Again para sa Europa. Ang mensahe niya ay ganito: kahit na magkaroon ang Europa ng napakalakas na hukbo at pinakamakapangyarihang sandata, ano nga ba talaga ang kanilang ipagtatanggol? Nananatili pa ba ang kulturang dito ipinanganak? Hindi ba nabura ng migrasyon ang mga ugnayang kultural at relihiyoso? At gaya ng sabi ni Rubio, hindi ba nanaig ang pera kaysa sa tamang pag-iisip?
Dito, inilipat ni Marco Rubio ang usapan sa migrasyon at tinalakay ito ng matindi. Sana nga, makinig ng mabuti si Angela Merkel sa mga salitang ito at baka sakaling aminin niya na minsan ay nagkamali siya. Ang malawakang migrasyon ay hindi simpleng issue. Ito ay naging at nananatiling krisis na patuloy na nagbabago at gumugulo sa mga lipunang kanluranin. Ang pagpili kung sino at ilan ang papapasukin ay hindi xenophobia o galit, kundi isang pangunahing kilos ng pambansang soberanya at kakulangan ng kakayahan dito. Hindi lang ito pagtalikod sa pangunahing tungkulin natin sa mamamayan, kundi isang agarang banta sa kaayusan ng lipunan at sibilisasyon. At sa huli, hindi na natin maaaring ilagay ang tinatawag na kaayusan ng mundo sa itaas ng interes ng ating mga tao at ng ating mga bansa. At saka, nakakatuwang isipin na si Marco Rubio ay nanawagan na ganap na baguhin ang lahat ng mga pandaigdigang organisasyon, lalo na ang United Nations. At gusto ko lang ipaalala na ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky noong 2021 pa habang nagsasalita sa General Assembly ng United Nations bago pa ang malaking digmaan ay nanawagan din ng eksaktong ganito. Noong panahong iyon, hindi siya pinakinggan. Ngayon naman, sinabi ni Marco Rubio, hindi natin kailangang umalis sa sistema ng internasyonal na kooperasyon na tayo rin ang mga may akda. Pero kailangan itong mareforma at muling ayusin. Halimbawa, halos walang naging papel ang United Nations sa pinakamahahalagang issue. Hindi nito nagawang ayusin ang digmaan sa Gaza Strip, hindi rin nito naayos ang digmaan sa Ukraine. Kinailangan pang manghimasok ng Amerika para mapag-usap ang dalawang panig sa kapayapaang hanggang ngayon ay mailap pa rin. Walang nagawa ang United Nations sa pagpigil sa nuclear program ng mga radikal na Shiite na kleriko sa Iran. Hindi natanggal ng United Nations ang banta sa ating seguridad mula sa narkoteroristang diktador sa Venezuela. Hindi natin dapat payagan ang mga taong lantaran ang banta sa ating mamamayan at pandaigdigang seguridad na magtago sa likod ng internasyonal na batas na sila rin ang lumalabag. Talagang astig ang mensaheng iyon para sa mga Ruso. Una sa lahat, dahil ang Moscow mismo ang mahilig, alam mo na, mag-apela sa internasyonal na batas. Lalo na kapag naapektuhan ang kanilang interes. Pero wala silang pakialam sa parehong internasyonal na batas kapag sila ay nakikidigma laban sa Ukraina. At heto pa, diretsang sinabi ni Rubio na hindi umaalis ang United States sa mga kanluraning alyansa tulad ng NATO. Sa parehong panahon, inaasahan nilang magiging matatag ang mga alyansang ito at handang kumilos kabilang ang paggamit ng armas. Hindi na inintindi ang iba pagkatapos. Isa pa niyang sinabi, sa Amerika, wala tayong interes na maging magagalang at matinong tagapangalaga ng pagbagsak ng kanluran. Gusto naming hindi napaparalisa ng takot ang aming mga alyansa, tulad ng takot sa klima, digmaan at teknolohiya. Ang kinatatakutan lang namin ay ang kahihiyan kung hindi magiging marangal, malakas, at mayaman ang aming bansa para sa aming mga anak. Gusto namin ng mga alyansang handang ipagtanggol ang aming mga tao, interes, at kalayaan, na magpapahintulot sa amin isulat ang aming kapalaran at hindi magpapanggap na ang aming pamumuhay ay isa lang sa marami. At humihingi pa ng pahintulot bago kumilos. Para sa amin, mga Amerikano, maaaring ang kanlurang hemispero ang aming tahanan, pero palagi kaming magiging anak ng Europa. At dito, hindi lang basta sinabi ni Marco Rubio na ang Amerika ay anak ng Europa. Naalala niya na nagsimula ang kasaysayan ng Amerika sa isang Italianong manlalakbay na naglakbay upang tuklasin ang bagong mundo at nagdala ng Kristyanismo dito. Ang mga unang pamayanan sa Amerika ay itinayo ng mga Ingles na nanirahan doon. Ang mga hangganan ay hinubog ng mga Irish Scots. Ang mga lupain ng gitnang kanluran ay binuo ng mga Aleman na magsasaka at mga manggagawa at iba pa at iba pa. Tinapos ni Marco Rubio ang talumpati niya sa Munich Security Conference gamit ang makapangyarihang mensahe, quote, "Sama-sama nating itinayo muli ang watak-watak na kontinente matapos ang dalawang digmaang pandaigdig at nang paghiwalayin tayo ng Iron Curtain. Nagbigay ng armas ang malayang kanluran sa mga matapang na disidente sa silangan para labanan at talunin ang Soviet na komunismo. Nag-away tayo sa isa't isa. Nagkasundo, muling nag-away, muling nagkasundo at namatay na magkatabi sa mga larangan ng labanan mula Kapyong hanggang Kandahar. Ngayon, malinaw kong ipinapahayag na binubuksan ng Amerika ang bagong siglo ng kasaganaan at nais naming makasama kayo,
aming mahalagang kaalyado at matagal ng kaibigan. Ngayon, kailangan nating harapin ang mga hamon ng bagong siglo dahil tapos na ang kahapon, hindi maiiwasan ang hinaharap at ang ating kapalaran ay naghihintay. Dito ko tatapusin mga kaibigan. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription gamit ang mga link sa video description. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.